Mga rebels na nasa may bandang sa mesa ang Vima. Sa kabila ng tulay. Sa kabila ng tulay, nandun yung mga red group. So yung nakikita natin na tawag nila doon ay urban camouflage na mga nakulay ng tangke ay sa tropa ng ating pamahalaan. Tama. Oo. Na nagsasagawa ng hang. Ang mga osyoso. Ayan, maraming tao, puro isyoso. O, ito siya. Nandiyan sa ibabaw. Ito yung ibabaw. Anong tulay? Hindi nila antana yung rebel groups na nandun doon na kahit na anong Kabilang tulay. ay maaaring magpaputok. Isipin mo yung pagyayaring yan, ano ha? Nakaharap sa kanila ang kanyon ng mga tangke ng gobyerno. Sa kabila naman ay ang mga armas noong mga rebelde at sila ay nasa gitna. Na kung sakalit magputukan, eh... Sila unang tamaan. Sila doon. Oo. Ayan, isipin mo yan. At kung hindi nga lang Santa Mesa area. Sa mesa yan. Gawin ng puresa. Well, pinaka-latest niyan, umalis na dyan yung magkabila, yung tropa ng mga rebelde. Ewan ko lang sa mga sandaling ito, pero kaninang maaga pa ay umalis na yan, dadaanan na uli ng mga paserong jeepney. Meron pa raw mangilan-ngilan sapagkat yung mga nagsipunta riyan ay merong mga ang karamihan nga dyan ay nakakasibilyan na mga yung mga reformist o mga rebelde ay nakakasibilyan daw yung iba. Kaya hindi makilala kung sino kalaban. mas nakararami yung mga sibilyan sa nakita ko Uniforme. Nabang makita mo nung madaling araw pa, Gas, meron na rin mga naka-uniforme, naka-civilian, mga kasama ng mga rebelde sundalo? Wala, puro mga nakafat sila. At saka nakikita ko, Marines, membro sila ng Philippine Marines. Yung mga unang nakita mo? Yung una ko nakita, yung grupo doon sa... Ay, yung mga Rangers na sinasabi? Yung mga Rangers, nung nakuha na yung Channel 4, saka dumating yung mga Rangers. Nakita lang namin nasa labas sila parang nag-serve as backup doon sa ano. Labas ng? Sa labas ng Channel 4. Ito nung madaling araw. Pagkatapos na pumasok sila sa compound na ito ng ABS-CBN at ng Channel 4, ano nawa nyo? Nakihalubilo kami doon sa mga pag-deploy ng mga sundalo doon at binalak nga sana namin magdiretso dito sa atin sa Channel 2 pero namin na may mga sundalo na papunta na rito. Tapos nagkaroon pa ng putukan sa labas ng along Ball Avenue kaya tumakbo kagad kami palabas at paglabas namin nasulubong na nga namin yung mga Scout Rangers na naka-aim bago mayroong mga patches na sa right shoulder. Saan yung putukan na naganap na yun? Saan yun? Sa mismong sa harap ng Channel 4. Sino kalaban? Sa pag-alaman ko, dahil hindi ko naman nakita, pagkatapos ng insidente, nagpaputok lang yung ilang sundalo para takutin. Siguro yung mga media, dahil halos puro taga-medyang pumunta rito. Pumasok. Ito, sa Santa Mesa area pa rin. Santa Mesa pa rin yan. Nung maaga-aga pa. Naghahanda na yung mga government troops na tumalakay dun sa mga rebel troops na nasa kabila naman ng tulay ng Santa Mesa. Diyan ay nagkaputukan dyan nung malapit ng Nagkaputukan yan. dumilim. Lumipat kami sa kabila niyan at doon nag-umpisa yung putukan ng magkabilang panig. Yan yung tangke galing sa ng Presidential Security Guard na rumesponder yan. Halos miyembro ng PSG mga nandiyan dyan para salubungin itong mga rebel troops na nasa kabila ng Santa Mesa. Alam nila gahanda na yung mga tropa na magkabilang panig, ang mga tao na yung nagkakalibubungan pa rin. Kita mo naman, yung mga sundalo na sa likod ng proteksyon noong mga tangke at ang mga tao naman padala yan. Habang patagal yung video, kung napapansin mo, kaki ko, padala na ng tao. Mga anong oras ito, Gas? Yan eh, hapon na yan. Mga 4 o'clock, 4:30, ganyan. Hapon yan. Hapon. Bago magdilim yan. Dahil nung bago magdilim ay nagkaputukan. Noong yung mga nakasibilyan ay humalo doon sa mga sibilyan din at sila una nagpaputok. Ang kasi dyan hindi makontrol yung mga civilian, yung mga usyoso ba? Oo. Dahil walang yung mga sundalo naman, siyempre, ang inaasikaso nila doon sa salubong nila doon mga atake ng rebels. Di halos nila makontain yung mga tao sa lahat ng tabi, sa likod. Pero balita ko kahapon na Gas, meron din mga nagpapaputok sa Himpapawid para putin itong mga sibilyan. Wala rin kung nakikita nilang sa taas ang putok, hindi nga matakot ka. Alam nila kasi nasa itaas na nagpapaputok yung mga sundalo. At tinakot tama sila. Pananakotan, kaya lakas ng loob. Papalakpakan pa yung mga yan. Yun ang katangian ng mga Pilipino, matatapang. Bueno, ngayon lamang po mga kaibigan, natanggap namin ang ulat mula sa DZMM Radio Patrol na meron na namang mga operations dito sa Libis.
Oo, mga Meron na namang pamisa-misan. putukan na naganap Pamisa-misan, dito po sa Libis sa White Plains area. Siguro ito, Mel, yung nabanggit natin na merong mga snipers sa may Pwede rin. Logistics Command Oo. na maaring pamisa-misa na nagpapaputok sa mga kalaban nila o sa mga sundalo. Nagsisipagtago raw sa mga bahay-bahay. Eh talagang ganyan, pagka ganyang tinatawag na street fighting, medyo yan ang pinakamahirap na trabaho kung sakasakali sa loob ng urban area ang labanan. Dumami na ito, Gus. Ayan na. Padami ng padami nga eh. Santalesa pa rin ito, no? Habang tumatagal. Marami na nga yung tao sa mga sundalo eh. Oo, madami pa. Ayun, yung mga nakaharang na yun eh, puro mga civilian na. Kita nila na Ang mga sundalo nagtatago. kumikilos na yun, kumikis na yung tangke ng yung naka-urban camouflage na yun, na hindi pa rin sila natatakot. Hindi. Ang Saan dyan nakaposisyon ang mga rebel soldiers, Gus? Kita mo Nandun yan. sa kabila ng tulay. Kaya nga Sa baba, sa baba. sa baba. Ang nakakalito Magkapila pa, silang tulay. ang nakakalito pa nga dyan dahil ang mga rebel soldiers Ah. nalilito itong mga government troops doon sa mga rebel soldiers. Majority ng mga rebel soldiers na nakita ko, halos nakasibilyan yung mga yan. Doon sila nalilito. Malalaman mo lang mga rebel soldiers itong mga to dahil dun sa puting band na naka-alinisan, nakatatak sa damit at saka doon sa arlight nilang hawak. Pero armado rin sila ng mga M60, Sa armored kilos nila, rifles. mga sundalo rin pala sila na nakaganyan. Yung iba, palagay ko hindi. Mukhang businessman pa yung iba eh. Oh, mga Mga civilian businessmen ba? volunteers nila. Ganun ba yun? Ayan, yan mga kaibigan, ito po ay fully covered din ng media at ang ating mga kaibigan na sa media ay medyo marami ding nabingit dyan. Ano? At nais natin baggitin muli ang mga media injuries. Ito pong si Julrica Prentes, Lito Villarosa, slightly wounded po itong mga ito. Dahil nga sa pagtakbo, gayon din ito si Eloy Aquino ng MBC-DZRH. Kakiko, merong report ang ating patrol number 2, si Claude Vito Gito. Kasalukuyang umuusok pa rin ang putukan dito sa Libis. At ito'y dahilan sa bomba na ibinagsak kaninang mga alas 50, mga 10 minutes. Wala pa. Halos na. Ngayon lang. Ito'y ginagawang pagpapaputok at rapid firing na nagaganap at itong mga rockets din na hinihulog na ngayon ay pinapuputok ng ng mga jet fighters. Mga Kaya umuusok helicopter na ngayon doon siguro. sa lugar na yon. At ito yung binanggit ni General Florendo na merong isinasagawang operation ang ating Air Force at ngayon hindi maiwasan sapagkat halos ay close ang pagsasama ng mga rebelde kasi harapan ng mga rebelde at ang mga sundalo. So kumisan ay kung sino-sino na nga tinatamaan. Sa mga oras na ito, ang mga sundalo daw po ay nagsisitakbo papunta ng EDSA. At marami silang napapakinggan doon, ang DZMM Radio Patrol, ng mga putukan sa White Plains. Pero kanino sundalo yan? Hindi naman sinasabi. Hindi naman sinasabi kung sinong sundalo. Sinong sundalo ang tumatakbo? Partner? Wala, unidentified. Wala binabanggit. Alright, Okay. unidentified. Para naman sa kapakanan ng mga kababayan natin sa Bulacan, ipinahayag po ni Governor Obet Pagdanganan na mga barikada ho ay bukas hanggang alas 5 lamang ng hapon sa araw na ito. Kaya mamaya ho, pagkalagpas ng alas 5 ng hapon ay sarado na yon, hindi na kayo makakapasok ng Bulacan. Mel, alamin natin kung bakit nakadapa ito. Ito Buhay ay pa ba yun, ano? nung mag-umpisa na ang putukan Yan, doon sa sa lukuyang Santanesa. palitan na ng puti yung dalawang grupo. Lumiban na kami dyan, doon sa nasa side na kami ng mga rebel troops. At yan ay napakaraming so pati yung cameraman ko si Jay Neronimo nahirapang magkumuha riyan dahil yung naiipis siya ng mga yung mga Tao. crowd na yan. Saan lugar to? Sa Sa may Santa Mesa rin yan, sa baba na ng bridge doon sa Santa Sa Mesa. ilalim ng bridge. Ayan, sa ito, may, yung Fernando sa may stop and shop. Stop and shop na yan. Dahil dyan nag-concentrate yung mga rebel group. Dito sa putukan na ito, Gas, may nasugatan, no? Hindi ko na nalaman, pero palagay ko wala. Dahil medyo nagtagal pa rin kami dyan. Meron kasi isang matanda na umapila sa DCMM kanina at umaapila siya sa magkabilang panig sa mga rebelde at sa mga sundalo ng pamahalaan dahilan sa pinapuputukan daw yung gusali na kung saan sila ay naroon. Oo, yun kabayan yung gusali sa Santol na mataas na
pinaginalaan na Sniper. may sniper, pinapinapinapasukan ng mga rebel group dahil meron government troops doon sa tuwan doon sa Rebelde ang nagpapaputok doon. At ang mahinala na may mga snipers ng pamahalaan. Ngayon, nakikita po ating mga kababayan ang nangyayari kapag nagkakaputukan at ang ating mga sibilyan ay oras ng ginto ang putok ay sugod na naman, ano ha? Lumalapit na. Nais lang pong ipaalala ngayon nung ating mga reporter sa labas na meron na naman sporadic firing na nangyayari dito sa gawin ng Ortigas. At ang mga tao ay nagkakagulo na naman doon at kung maaari sana sila magsi-alis. Kiko, tinawagan mo meron nagtukan, magtatakbuhan lalo doon. Oo, para po. huwag na natin sabihin. Ganyan sila. Kung saan may banan, yun ang napanood nila dahil doon may hoppings. Yan ang nangyayari. Baka kayo umuwi Huwag mo na sana. Iniisip mo. Sapagkat merong isang batang tinamaan kahapon na skill sa mga kumakain. Gusto pa sa bisa. Tinamaan ito ng bomba. At yan ang iwasan. Sapagkat kung sa air galing yung mga putukan na yan, ay siguradong may tatamo hindi balik ko sa ground lamang ang magiging putukan. Alam mo, sabi nga ng isang reporter kanina, dahil sa yun daw, bakit daw binabaril pati o tinatamaan pati yung mga media, sabi ng isang reporter, talaga isang wala tayong magagawa. Yan gera. Kaya tatak na daw ng abala, to whom it may concern. Kaya kung sino ang tamaan. Mas maganda yung sinabi ng reporter. Ano Hindi daw daw? bala raw hindi naman pwede kang magpaalam pa kung saan dadaan Saka pwede lumiko yun. Laging bit. Kaya hindi maiwasan. Kasama yon sa risk o sa peligro ng hanap buhay. Nandiyan na rin lang tayo, no? Siguro ito'y paalala rin sa mga kababayan nating mga sidewalk vendors, yung mga sa malamig, yung mga nagtitinda ng mga sigaret. Aba, yung mga tinamaan dito sa Quezon Avenue kahapon, hindi ba? Puro mga nagtitinda ng buko. Yung mga nabiktima dito. Pero alam mo, yung nagtitinda naman ng buko na yun, wala kang magagawa ron. Talagang pwesto nila yun. Kaya lang, Hindi, ibig sabihin, hindi siguro panahon ngayon muna, Kakito, para magbenta tayo ng... Maraming tao daw Overpricing pa nga Teka muna, saan ba tayo? Yung bang papayagan natin silang magkalat sakali o hindi? Linawin nga natin, mga kapatid. Vendors, magtinda kayo, pero magtatago lang kayo. Ay, naku. Ay, mahirap yun naman, no? Mahirap yun. Ayun. Alright, narito po ang pahayag ni Assistant NCR Director ng DEX, Felix Pagalunar. Classes on all levels indefinitely suspended. Alright? Okay. Naku, masaya na naman yung mga kabataan. Okay ang announcement ng Dex, ano? Maaga Hindi sila sila huli, ha? Ngayon, alright? So, isa, sabihin pa mga kaibigan, lahat ng mga kalye na patungong White Plains at mga karatig pook ay sarado. Dinim pa, ano ha? Alright. saan man niya, sino dadaan dyan? Sikorsky chopper continue to fire more bullets and rockets to suspected rebels in Katipunan, White Plains. At ito naman daw pong paputok na ito ng mga sundalo ng gobyerno ay sinusuklian naman daw po ng paputok din ng mga rebel soldiers. Kaya hindi po sasapat ang aming kahilingan. Paalala sa inyo, nag-ingat ng mabuti. Alright. Yun ang mahirap. Si Secretary Ramos ay nasa kabilang linya yata. Alamin muna natin na... Hello? Hello? Ito, titawag na si Secretary Ramos para makapagtanong tayo ng ilang mga bagay na gusto rin nating linawin sa nagaganap sa kasalukuyan. I got it. Secretary? Noli, kumusta ba kayo dyan? Okay lang, sir. rebel group na rin kami. Pero hindi kami sumali sa rebel group, ha? Oo, ganun, ha? Hindi, nandyan lang kami sa parte ng rebel group. Sumusugod na yung tangke ng ano dyan, ng pamahalaan at halos kasalubong na dyan ng rebel group. So, yan Ibig mo kumatras, magkabila? umaatras yan magkabila. Meron sa itaas, meron sa ilalim ng tulay. Friday ito, no? Ito yung kahapon pa ito. Oo, Friday. Mga banda, alas 5 na yan, ga? Ang dalasin nyo, malapit ng tangke. Madilim na niyan. Medyo Umurong dyan yung mga rebel. Dahil sa kinakalaban. Okay. Mga 5 minutong yan, continuous firing on both sides. Anong oras pagkatapos ng iringan na yan ng magkabilang panigas? Nang umatras na rin ng mga rebel groups, bagamat hindi nakasuloy naman yung tangke ng pamahalaan na saan dahil nakaharang mas na nilagay ng mga rebel groups. Mga 10-wheelers yan na hinaharang nila at nilalagay silang pinaka-blockade doon sa Raman Magsaysay Boulevard.
Santa Mesa pa rin ito, ah. Sa mesa pa rin yan. Ako'y natutuwa din. Tignan mo yung mga kababayan na... Ayan, dapaan na dapaan. Sabi ko nga dyan, pupunta pa nila May Usyo. gubat pa. Ayan, rebel group yan. oh. Yan, rebel. Nakasibilyan. Oh. Papaputang. Anong pwesto niya? Malayo? Malapit, across lang yan. Atras lang. Video. At ito yung mga residential area dito. Ayan, nagtataka ako riyan. Medyo pinakunan ko sa cameraman natin si Deo Geronimo. Yung ban ng headline, ha? Yung ban ng headline, doon kinukuha ng mga rebel groups yung mga ammunition nila. Nagtataka rin ako kung bakit. Uy. Kaya ako Yung ban kinukuha ng headline na pahayagan, ano? hindi ko lang malaman kung yun ay pinuman dyan ng mga rebel groups. Pero doon sa nakikita ko, yung grupo ng rebel groups, doon kumukuha ng mga ammunition nila. Doon sa headline. Oo. Yung van ng headline. Makikita ba natin ano yun? Kanina, Nakita natin, di ba? Pinagtataguan ng mga yan yung nakasibilyan. isang rebel, Nakasibilyan na headline. Okay. Ayan, Ito. oh. Kaya, yung sinasabi kong mukhang mga businessman, yung lalo yung mga nasa ibabaw niya, na mukhang hindi naman polis, hindi naman sundalo. Wala ba kayong close-up dito para makita natin ang mukha? Yung mukha ng... Hindi na kami masyado na yan, dahil balik-balik yan ano yan, nasa ibabaw ng isang kulay-kula. Aatras yan para bang attack and defeat ang ginagawa na, guerrilla type ang ginagawa nila. Papasok yung papaputok bago aatras na naman, mamaya babalik, mapaputok. Hit and run. Kiko, ikaw naabutan mo yung panahon ng hapon eh. Ay, hindi ko sabihin yung balita panahon mo bata, no? Paano ba? Bakit ganito rin ba nung naggegera nung mga panahon yun? Ha? Hindi, naman nung panahon alam mo, Nung panahon nailagan nun daw ng bala eh. noon. O hindi, nagtatago daw agad ang mga tao nun. May mga Eh, bomb totoo yun. shelters Kapag- pa at naguunahan magtaguan. Ay nakikita, ay ako'y batang maliit pa nun, pero ako'y nanonood na ng dogfight eh. O, ganyan ka rin. Nasa kali Pero ka sa rin. Kasigan ako nandun, hindi ako nagtad, ano? Ah. Nakatago ako sa likod ng mga puno. Ano yung jeep na yun? Yung dumarating kayo sana? Yung jeep, may mga pampasahero ba yun o may... Pampasahero yun, no? o sila ka ng mga rebelde? Hindi naman. Hindi, si Attorney Jake Almeida Lopez, kapanahon ni Kaki ko, naabutan din ho nung panahon ng gera. At naobserba ho niya na nung panahon daw nung gera, nung panahon nila, hindi daw ganito ang mga Hindi Pilipino ganyan, noon. hindi naman humaharang. Oo. Dahil noon eh, Unahan alam daw na- sa taguan noon. Totoo yun. Dito hindi. Unahan sa usyusohan eh. kilala kasi namin hapon kung naman ano kasi ang magagawa ng kalaban bala nun. nun eh. Ha? Oo. Alam namin kung ano magagawa ng bala. Tansya mo, hindi alam ng mga kababayan natin yun. Pwede Eh, lang kung- mamatay sa bala. Eh kung alam ba nila, bakit sila lalantad ng gano'n o gigitna pa? Aba, palagay ko, alam Kaki ko. Kaya lang talagang nananaig yung chismoso, usyusero, no ha? Ewan ko. Picnic ang nangyayari. Hindi ko alam kung ano Kalansangan. kami Yan iniisip. nagpapatunay lamang na sa paligid ng Metro Manila ay kulang tayo sa aliwan. Na libre. Pero ito ha, Libre. baka naman yan, akala nila shooting lang o kaya nanonood ng TV. Dahil kasi alam mo na naman, sa television, sa mga pelikula, kung bakit ang gustong-gusto natin ng pinanonood ay yung away ay yung mga barilan na ganyan. Yung bang aanim ang bala, 12 napapatay. Ano? Kumbaga namanhid na tayo sa putok ng baril at sa itsura ng bala at sa ganyan din ang itsura ng baril. Para bang ang pagkaganyan tutuhanan na wala yan. Ibig mo, Ano yan? ibig mo sabihin yung mga namamatay, tumitindig ulit, lalaban na naman. May malay ko. Hindi. Pero ang mga motorista po ay pinapayuhan na wag na kayong dadaan ng EDSA or Tiga, Boni Serrano area. At may mga tangke daw pong nakaposisyon dyan sa mga area na yan. Gayun din. Yan yung binabanggit ni Secretary Ramos kanina na ang mga sibilyan ay umiwas na Umiwas na. sapagkat hindi mapipili nga ng bala kung sino ang tatamaan yan. Aba, teka muna. Bakit? Pula naman ang mga patsin itong mga sundalong ito na nakaposisyon sa kanto ng Ayala. Kanto ng Ayala at EDSA. Hindi, yung binabanggit nga kanina ni Jing, Baka orange. Hindi, hindi bawat pula. araw daw, Nagbabago-bago. bawat araw nagbabago ng Ah, pula kulay. na ngayon? Oo, siguro iba na ang kulay ngayon. Nais lamang hong napahayag ni Governor Remulla ng Cavite na doon daw po ay generally peaceful as of 1:10. Cavite. Sa Cavite. Oo. Nagpahayag na rin yan ng suporta sa Aquino government si
Governor. Okay. We were going towards Campo Aguinaldo. Papuntang Kapaginaldo ito. Papuntang Campo Aguinaldo. This was this morning. No. That was yesterday morning. Pagpasensya niyo ako kasi wala akong araw, wala akong gabi. Hindi para bang... Friday pero morning to. Friday morning yan. December 1. Okay. Papunta na kami sa Campo Aguinaldo. Medyo maraming tao dahil nga narinig na nila na merong insidente. Marami nakikiusyoso rin tulad ng pinakita ni Gus. Yan. Gate Oo, one. makikipaghagal na ako dyan at papasukin ako dahil narinig ko na bawal na daw pumasok. Kaya medyo nakikipaghagal kami sa mga sundalo doon. Nung panahon na yun, kasi simula pa lang halos. Okay. Oo, kasi simula nung gabi. Hawak ng ito yung, rebelde. Oo, ito yung umaga nung, di ba November 30 sila nagsimula, November 30 ng Hating gabi. Ito yung kinaumagahan na nagsisimula pa lamang. Sino nasa loob niyan? Andyan sila. Andyan Mga yung rebelde? Hindi, mga government forces sa Campo Aguinaldo. Pero hawak na ng rebel kwan yung Logcom. Ay, wala pa. Hindi pa. This was still very early. Hindi pa napapasok. Ay, hindi. Kasi pala, ang Logcom, ang mga... Nasa loob. Ang mga bumaliktad yung mga nasa loob na. Ayun. Pero hindi pa sila nagpapahayag ng kanilang Pagbaliktad. Ayun. Oo. If I may butt in for a little while, ito ay kahapon, Biyernes. Sa kasalukuyan po, meron daw pong mga WPD police station or were stationed at the Manila Hotel at naghahanda daw po para hulihin ang mga sundalo doon na namataan na merong suot-suot na white armband at red headband naman. Sa Manila Hotel. At the Manila Hotel. Gayun din, Kakiko, itong follow-up report doon sa MICT, Kakiko. The Customs Police were divested of their arms. Nino? One shotgun and 2 short arms. Sino nag-divest ng kanilang arms? The rebel soldiers. Hindi alam kung rebel soldiers or government soldiers, including that of Major De La Cuesta, ang chief ng Customs Police. Baka nakikinig yung sila sa atin, sila General Ramos, no? Ganyan usually ang ginagawa nila. Pag konti lang naman, customs police, so konti, kukunin nila siyempre yung arms. Pero yung WPD, I heard, naka-deploy na around the port area. Correct. Western So Police that is ang confirmed from you, Chan, no? Yeah. Yung dalawang barkong nagdak sa MICT. Alright. Now, Ito kahapon pa rin. Ito yung yung- Tora-Tora. Oo, yung pagpapatuloy ko, kikwento ko yung kahapon yung nangyari. Nakikita na namin na may dalawang jet fighters yung nakita ninyo, hindi yung Tora-Tora. Jet pa Jet fighters yon. Sino itong mga ito? Mga dinideploy sa labas mula sa Campo Aguinaldo. Government forces po ito. Government forces. Oo. Hindi pa kami nakakapasok dyan sa Aguinaldo, kaya hindi din namin masyadong alam pa nung panahon na yan kung anong kondisyon doon sa loob. Papasok nila ulit yung ATCs dahil pinaparecall ni General Biason nung panahon na yon. Okay. So ito na, ipapasok ulit ang ATC. Kakiko, Chari, now we have an update here from ABS-CBN Cebu. The group of General Comendador and Abinida are being contained by loyal troops. They are being prevented from taking off for Manila. Alam niyo ba, yan si General Comendador at si General Abinina, ni-name yan ni Red Kapunan bilang yung mga, si Comendador daw was for the Air Force, and si Abinina for PC, kung sila mag-take over. Pero that's a new development. But if I'm not mistaken, General Comendador is the Mactan Airport commander. Is that correct? Kaya nga siya yung ni-name na Air Force Chief ng mga rebels. Meron Pinalalabas sila, yan meron ang na Air sila Force. doon sa kanilang military junta, Kung meron ng mga... Kung nahuli na pala si Comendador, di wala na silang Air Force Chief. No, hindi pa nahuhuli. Hindi daw As a matter nahuli. of fact, pinipigil ang kanilang pag-alis. May balak sila yatang pumunta. I see. Okay. Now we were, nakapasok na kami sa loob, we were walking lang dahil hindi na pinapapasok ng mga sasakyan. Ito mga Tora-Tora ito? Hindi, mga, No, yan? hindi sa Tora-Tora. Mabagal. Oo, yung mga mabilis yung mga jet. Yan ang mga Tora. Yan ang nag-umpisa ng
paninira doon sa Kuani at saka sa Aguinaldo. Oo, right. Dahil binomba ng binomba. Mhm. Ang nabomba dyan, yung bahay ni General Vizilla, yung... Oo nga, quarters. Ayan, na-spot na namin si General General Ramos, General General Diazo. Diazo. Right. Medyo worried siya ng konti. Nakita niya yung aeroplano rin. O, pero may mga may mahabol na jet fighters dyan, government forces, that time nung pumasok kami, hinahabol yung mga Tora-Toras to prevent them from dropping bombs at Aguinaldo. Pero nai-explain naman kanina doon sa press conference na ang dahilan kung bakit hindi mahabol-habol ng mga jet fighters ng gobyerno itong mga Tora-Tora delikado dahil sa mataas ang lipad ng jet fighter at saka ang Tora-Tora pwedeng bumaba ng mababa. Oo, Baka civilian ang tamaan. tamaan. Kaya medyo nagpipigil din yung mga... Ito ang command post ni General Diazon. Kahapon. Oo, kahapon. Oo. Ito yung sa gawinan ng... Santo Aguinaldo. Santo Aguinaldo. Oo. Santo, anong building to? GSQ. Oo. Okay. Ito hindi pa nag-uumpisa ang bombahan niya. Wala pa. Okay. Nagpa-fly around sila. At hindi pa rin namin alam kung ano nga yung mga Tora-Toras na yun. Medyo wala pa. Kaya natatawa pa si General Jackson kasi parang pinanonood niya yung dogfight kung kailan sabi niya, babanatan ng puwersa ng Air Force yung mga Tora-Toras. Teka muna, yung mga puting band na yon, bagong lagay lang yon nasa... Government forces sa yun. government forces. Huwag napisan yung may masking tape dun Na sa puti. kanilang left hand. Oo. Hindi yung kudrado. Left arm. Hindi yung Quadrado. Yung Quadrado, yun yung mga Rebel. reform, rebels. Oo. So ito, hindi pa sila naliligalig niyan dahil iniikot-ikutan pa lang Oo. sila ng mga Kakaumpisa pa Tora-Tora. lang yan nung nung coup attempts ng mga reforms. Oo, pero diyan ba, bumaligtad na ba yung ano diyan? Yung nasa Logcom? Di ba, sila na nga yun nandoon, pero hindi pa namin alam at that time na babaliktad pala sila Commodore Kalahati. Domingo Kalahati. Alam niyo, si Commodore Domingo Kalahati, Deputy Chief of Staff for Logistics. Oo Baka nga malapit si General Divi. Kaya Oo nga. nagulat si General Divi. Medyo nagulat, ano Oo, ha? nung malaman niya. Ngayon ba, ikaw galing ka doon sa Aguinaldo, wala pa bang balita kung saan naroon si Commodore Kalahati? Wala pang balita dahil kahapon ng alas 4 ng hapon, tumakdaw yan along with 5 other officers ng Logistics Command. They ran towards, going parang towards to Libis ba? Sa Libis? Oo. Aha. Medyo... Probably, since may rebel forces ngayon sa Libis, baka... Ano ba yung nasa Libis? Camp Carina ba yun? Hindi, yung 51st Engineering Brigade ng Army nando doon. Ganun. Camp Atienza. Camp Atienza. Oo. Oo, pero doon ba sila hihimpil? Doon ba sila naroon? Yung mga rebel groups? Hindi. Government forces yung okay. sa 51st Engineering Brigade. Okay. Dahil kasi tuwing magkakaroon ng gulo na... Alright, Nick Lalog, you reported on the Magsaysay Boulevard. Yeah, Huh? that's on the... Yan yung first day, yung inaatake yung bakbakan doon. Nakita natin yung... Ito yung sa stop and shop. Di ba yan? Stop it. Bago pumanik ng tulay, the Battle of Magsaysay Bridge. Sa takot-takot ang pagpukan din nila doon. Ang nakapalaban naman doon PSG yan. Ano? PSG to. Ito yung mas malapit sa nagtahan. Sino kasama? Si June Fronda nun kasama Si siya. Efren Briones kasama rin, saka si Willie Lucas. Ando kami sa overpass dun sa katabi ng isang massage parlor. Ayun, ito, galing to sa nagtahan, matake sila doon. Dahil dun sa kabila, sa may stop and shop, ang mga nandun na yung mga RAM, SF. Ano yan? Mga takbuhan ng mga tao. Ayan. Ito kasi, yung mga kuha ni Willie Lucas tsaka ni Efren Briones dun sa overpass. Parang kahawig din sa sa Makati dahil hindi rin nila malaman kung nasaan yung mga pumuputok noon at that time. Yung mga tao tatakbuhan. Ito ata nga yung mga best, mga PSG, no? Mga PSG na Ito lahat. naman yung mga Capcom. PSG tsaka Capcom. Magkasama PSG tsaka Capcom. Bakit yung iba yung nakaharap dito yung iba naman ay sa kabila? Dahil yun nga. Kabila ang makalaban dito? O dahil
parang nasa Makati, parang hindi nila kung saan nagagaling yung mga putok. Iba-iba. Mahirap naman yung saludot sa harap ng kalaban. Pagkamali lang at tayo, diba? Palagay ko yung sa likod nila dapat kasamahan nila, di ba? Oo, dapat kasamahan nila. Natalo na siguro sila nung nano na pala yung kalaban. Tsaka yun nga, meron mga side streets kasi dyan doon sa ilalim ng tulay. Altura. Inaano na naman, baka altura, no? Baka merong mga sumingit doon from behind, tirahin sila. Kasi yung mga sundalo. Napakahirap din siguro niya. Hindi mo malaman nasaan at kung sino ang kalaban. Yun ang mahirap nga. Hindi na malaman kung nasa ng kalaban talaga. It's about 4 p.m. na yan. 6. Tapos, Okay, that was the video on Magsaysay Boulevard. That was on the very first day with Nick Lalag there. Okay, we will take a break and then we're going to call in our pretty... Involved din sa Juan, sa Aguinaldo at sa Krame. Aba doon lagi sa libis nagkakaroon ng ipunan ng mga tinatawag nating mga forces na rebels. Hindi, nakita ko, doon ako kasi kanina, nakita ko na sa may Blue Ridge Village sila. Sila ngayon. Oo, dun, hindi actually dun sa 51st Engineering Brigade. Sa kalye, doon sa kalye. Hindi, dun sa Blue Ridge Village may nagkakaputukan mga hanggang ngayon nga daw ano doon. Ayan dyan. Ayan, naglilibot-libot kami ng umaga. Kilala ko yan. May nagyaya nga sa akin. Golf daw kami. Sabi ko, ewan ko kung papayag yung tora-tora. Nililibot na, dahil tahimik naman paikot-ikot na yung tora-toras, pero wala. Ito, pag going towards the barrio, yung mga bahay ng mga pamilya, ng mga sundalo, gumagawa pa rin yung mga karpentero ng housing project para sa mga sundalo at that time. Pinagpapatuloy pa rin nila yung trabaho nila as of siguro mga 8 o'clock in the morning yan. Wala pa silang kamuang-muang talaga na magkakaroon na talaga ng medyo matinding labanan. Oo. Yan, palakad-lakad, namamasyal. Business as usual. Hindi, pero nakikiramdam sila kung anong pwede, ano ba mangyayari. Parang nasasaya pa sila. Oo nga, Ito kahapon kung ating pag-iisip-isipin, yung mga kababayan natin na malayo-layo dyan sa gawin ng Aguinaldo, talagang business as usual, although meron silang malaking takot sapagkat hindi nila malaman kung anong kahihinatnan. Pag dumadaan kami, kung sino man ang dumaan, tinatanong nila, kamusta ba? Kailangan ba kami umalis dito? Lalong-lalo na noong makita nila na walang humpay na nambobombay yung mga tora-tora, wala namang lumilipad na government planes. Kaya in fact, hindi naman walang humpay na nagbobomba. They dropped siguro 2 bomba. Ang laki ng Aguinaldo, concentrated yung pagbomba nila dun sa bandang kinalalagyan nila Secretary Ramos at ni General De Villa yesterday. Yung pinaka, kumbaga, command post. Pati, siyempre, alam nila kung saan nakatira si General De Villa. Tinarget nila yun. Sabi ni General De Villa, ando doon yung pamilya niya, para bang nasaktan din siya dahil parang walang awa itong mga to kahit nandun ba yung pamilya niya. Dahil alam naman siguro ng mga sundalo na this particular yung mga rebelde na sa ganitong mga pagkakataon, natural na wala sa bahay si General De Villa, nasa headquarters yun. Okay, so medyo nasaktan siya, Siyempre. Nasaktan siya talaga na. Dahil quarters niya yung tinira, alam niya natin ng mga pamilya. Ito sa kumparen, wala pa rin nangyayari dito. Wala pa, yan ang mga forces ni General Diazo nung umaga. Nire-regroup niya para deploy around the camp. Dito sa may parade ground, dito sa harap ng GSQ. The camp, Kasi masaya pa siya si General Diazo na pinipep talk yung kanyang mga tauhan na ito ang buong NCRPC. Naka-formation pa sila. Hindi nila alam na yung mga nasetas pala, yung tinitingnan, iipon-ipon sila rin. Hindi naman, surprisingly, hindi yan ang ginomba ng mga... Alin, yung mga building?
Yung natamaan lang nila actually yung bahay mismo ni General Villa. Tsaka isang clinic daw. Dental clinic, which is far from where General Biason was operating yesterday. Yeah, si General Biason continued with this operation. Yung sa Krame naman, yung nasunog ang building sa Krame, ano naman ang nangyari doon? May bandang hapon na yon? Hindi, mga bandang 10 o'clock yan to 11. Alas, okay. Just before lunch. Yung panahon naman na yon, nasa loob na kami ng Aguinaldo, hindi kami pwedeng lumabas sa agad ng Krame. Dahil pag pumasok ka, diyan ka na. Huwag kang lalabas. Huwag kang lalabas. Oo nga naman. Kasi they have to secure the area. Hara-hara kayo doon. Oo. Saka baka may sumabay sa inyo. Nakatanggap na sila General Biaso ng information na yung logistics command bumaliktad na. Ayun. Kaya sabi namin, ay hindi na kami alis sa Aguinaldo, dito na lang kami, tingnan natin kung anong mangyayari dito. Okay. Ngayon, ang mga media naman, katulad ninyo, of course, meron tayong mga nangasaktan, ano? Siguro mga ligaw na bala lamang. Ano naman ang ginagawa ninyo? Kayo ba naman, patago-tago dyan? Siyempre, nag-iisip din kami. Nag-iisip din kami, para kami mga sundalo, kung saan kami, yung bang nagpaplano kami, kami. Ganito ang mangyayari. Narinig namin, intelligence report na may gagawin dito. Oo, saan tayo? Iwas na kayo. Saan magandang vantage point na makocover pa rin natin. Pero ligtas kayo. Ligtas tayo. Tapos malapit pa rin. Yung bang may planning kami na may communications pa rin kami with the authorities. Tsaka nakikita namin kung ano nangyayari. Pero we're far away from the line of fire. Oo. Line of fire. And harm. Okay. Dahil kasi ang ating mga media, mga kaibigan, ay talaga po namang in full force. Biglang naglabas ang kahapon at kung saan nandun ang action ay naroon din sila. Ano, ha? At hindi nga po maiwasan na meron sa kanilang mga saktan. Nakakasawa nga, si Frank, dahil minsan, may mga dadating na bagong mga media, mga kasamahan natin, tapos tatanungin nila, Shari, saan ba magandang posisyon? Para bang strategist? Ganon din yung baka ma-recruit ka. Kaya ka rin, sabi ko, saan ba magandang posisyon? Saan ba nanggagaling yung mga putok ng kalaban, yung putok ng mga kaibigan, putok ng ganon. Yeah, we can position ourselves in a... Baka nangangailangan sila ng planning. Mga planners niya sa military. Ito si Chari. Gusto mag-volunteer. Anyway, isa nga doon sa yung ating mga nasaktan ng mga media men, yung isa tinamaan yung kanyang mobile unit na tiga DCRH ng ligaw na bala yata o shrapnel at tinamaan siya ng bubog. Ito namang dalawa nating kasama dito, si Junric Aprente at saka yung isa si Lito Villarosa, nasabit sa barbed wire. Baka siguro, nung medyo nagkaputukan sabay, mamimili ka pa ba kung saan ka babagsak, ano ha? Oo. Ayun, nasabi. Ganun pa man, meron pa hong isang kahapon na isang reporter na hindi na malaman kung kanino o kung saang dyaryo ang napatay. Dahil tinamaan naman ng isang rocket na pumutok noong tinira yung Channel 9 na antena. Pero unconfirmed yan Hanggang ngayon, hindi pa rin na-confirm kung totoo o hindi. Ganun ba yun? Oo, hindi. Pero nakilala na rin. Kanina rin, may nakakita kami mga DZRH na taxi patrol. Yung DZRH Operation patrol. Tulong nila. May sinasabi sila na hinihit daw ang media. Hindi naman talaga ito. No, I don't think so. Dahil, yung sinasabi, kasi yung tinamaan yung kanilang mobile unit. Oo. Hindi naman siguro. Kasi nahaharap lang sila masyado dun sa labanan. Nagigit na, sa labanan. Kaya... Kamukha yung inasabi na ang isang media man ay namatay dahil nga tinamaan ng bomba. Rocket, actually. Dito sa gawin ng Quezon Avenue, no, ha? Yun siguro, nung tirahin yung Channel 9 transmitter, isang rocket yun na hindi tumama. Natural. Kung saan to nakatutok yun, kaya doon kung saan tumama, sasabong. Natsyempuhan na nandoon ang mga tao. Dahil hindi nga tumama doon sa antena ng Channel 9. Well, isa doon nga mga kaibigan ay isang media man, hindi umano reporter, merong ID na nakuha. Hindi lang malaman kung saan, nakalagay press lamang. Okay. Mrs. Villaruel of Headline called up to clarify that the Headline van was seized by rebel soldiers yesterday from their circulation people. Kasi nga po, si Gas Abelgas kanina, pinagtatakan niya kung bakit
yung van na yon ng headline, siyang pinagkukunan ng mga rebelde ng mga bala. Kaya ito, si Mrs. Villaruel ng headline ay pinaliwanag sa atin na ang kanilang van ay basta na lamang daw kinuha ng mga rebeldeng sundalo kahapon buhat sa kanilang mga circulation people. Ang dinig ko hinila bilang driver. Oo nga. Ang totoo niyan, marami silang na kinuhang mga private vehicles na yung iba ay pinahinto, pinaparada, pinaiwan ng susi, tapos ginamit yata. Yung iba ginamit na barikada, yung iba naman ginamit naman sa kanilang sasakyan. Parang gano'n. Ayan, nalaman na ni General Biaso na yung platform nga kinuha ng mga rebelde. Ayo, bumaliktad na. Oo, kaya ayan, we will move in. Kasama ako. May kasama ng inis. We will move in. Hindi, kaya sila natatawa siguro. Tingnan mo nga kaya mga yan, no? Pero hindi pa nila alam that time na si Commodore Kalahati. Bumaliktad. So, alam lang nila, merong mga rebel forces. Sabi sa akin, General Biaso, meron daw mga small group of rebels there sa Logcon. And we will encounter them sa Mindanao. Yun mga kaibigan, ang situation doon sa Aguinaldo kahapon. Yeah. At medyo maganda ang kanilang nangyari doon sapagkat hindi na inilaasahan ako. Yung tora-tora pala sa kalaban, yung palang nasa logligtad. So, siguro naiinis na ng konti dyan si General Biaso. The time, medyo kasi gising siya matagal-tagal na siyang gising na. Kumukulo na siya ng Pero you have to commend General Biaso dahil siya mismo ang pumunta doon sa Logcom at siya mismo yung position ng mga troops. Well, ito yung lumalakad na sila papunta doon sa Logcom siguro. Uy, medyo matindi yung dala niya. Basuka. Oo. Bakit yung cameraman natin ang... Nagtutukan sila. Nagtutukan sila. Sabi, kukunan. Nagkakabiroan pa, no? Maski na sa ganitong mga pagkakataon. Chine-check out niya yung kanyang viewfinder para asintago. Okay, Saya sila na. Well, alam mo, ang ating mga sundalo rin naman ay dapat natin bigyan ng fan. Itong leadership na ito ay napakaganda siguro sapagkat sila hindi kamukha nung nasa kabila nung nakukunan ng mga retrato ng footage natin, mukhang medyo apprehensive sila. Siguro, medyo alam nila na medyo tagilid to ng konti. Lalaban tayo sa buong gobyerno, lalaban tayo sa buong military nito. Medyo may kasamang takot. Basta lang naman napapaliwanag sa mga sundalo kung ano talaga yung sitwasyon at kung ano dapat nilang gawin at kung kanino sila. Yun ang ginagawa nila. Pag on times lang naman na parang nalilito sila. Hindi nila alam kung ano gagawin. Dahil walang... At kung bakit. Oo. Oo. Tama nga. Samantalang ang mga sundalo, talagang sila kailangan sumunod lamang. Ika nga, theirs is to do and not to question why, no? Theirs is to do or die. Ganun pa man, mas mabuti na yung alam nila kung bakit ba ako susuong sa kamatayan. Sandali lang. At para saan to? Ngayon, kung medyo nakikita nila na sa mabuti naman, siguro talagang susunod sila. Ito, meron na po mga kaibigan, confirmed as of 1:30 p.m., confirmed by General De Villa, 100 troops on Mactan Air Base, rebel soldiers, ay gustong pumunta dito sa Maynila. Oy. At si General Manuel Dizon from Cagayan was assigned by General De Villa to monitor the Mactan, ano ito? Airbase? Okay. Mactan Air Base. To monitor Mactan Air Base. Iyon mga kaibigan, si General Manuel Dizon. Ba ito? From Cagayan. Siya pong tumitingin-tingin ngayon sa Mactan. Samantala naman, ang U.S. air support has been suspended because the Philippine Air Force is now active. Okay. Yon, mga kaibigan, ang pinakahuli nating mga natatanggap na mga balita. At ito po naman ay kumpirmado at alam na natin na ito po ay hindi disinformation. Okay. Ito, mga troops to ni Colonel Edgardo Batenga. At yan, pinapasok na namin yung logistics command. Ay, nasana pa pala kami sa grandstand. Nasa grandstand pa kayo.
Okay, samantalang na pinanonood natin ito mga kaibigan, nais nating ibigay naman ng ilang mga paunawa ng mga ilang mga sektor dito. Ang College Dance Meet with Magic of Mapua Institute of Technology postponed. Yan po ang sabi nitong si Rowena de la Cruz, member ng Student Council. So, College Dance Meet with Magic of Mapua Institute of Technology postponed. Samantala, ang Research House Foundation Workshop naman na sana ay gagawin sa Faculty Center ngayong araw na ito at bukas, postponed din mga kaibigan. Tinawag ito ni Miss Lily Balomaga, Staff Research House. December 3 Alumni Homecoming of Concordia College postponed. Mrs. Alegre, President of Concordia College Alumni Association, ang nagsabi, wait for further announcements. Yan mga kaibigan, ang mga paunawa na atin pong natatanggap dito sapagkat marami, ngayong mga panahon ng Kapaskuhan na ito, marami magre-reunion, marami magpa-party, marami kung ano-ano ang gagawin na mga seminar, hindi po matutuloy. Wait for further announcements. Partikular lang po yung mga binanggit namin. Siguro marami pang iba dyan ang magpo-postpone. Santo. Yan, papasok na kami dun sa Logistics Command dahil na because of the rebel presence there. Wala pang nangyayaring airstrike dito. Hindi pa nag-airstrike yung mga tora-tora. Hindi pa naguhulog ng bomb at this point. Wala pa rin putukan dyan. Kaya hindi namin alam kung gaano ka dami ng mga rebel groups na nandoon sa LOGCOM at that time. Pinababa na kami, sabi maglakad na lang kami para mas maganda yung deployment. Okay. Ito, papasok ito ng Logistics Command. Yung katabi niya, yun yung pinasabugan. Yun yung pinasabugan bahay ni General Vizilla. Pero hindi pa yung pinapasabugan at that time. At that time, okay. So, ito papunta pa kayo doon sa ito na yung sa bandang kanan, doon nakalagay yung mga artilleries, mga heavy artilleries ng Logistics Command. Okay. Ito'y kasalukuyan pa lang sila magdi-deploy niya, no? Pero meron yata tayo, Angelo, na mga bagong reports kasalukuyan. Si Dick Lima, isa sa ating mga reporters, ay dumating galing sa, saan ka ba galing? White Plain. Sa likuran ng Camp Aguinaldo, doon sa Logcom area, where I think the fighting is still raging. No? And I believe you have fresh video, if perhaps you could roll that. Ikaw, Vic, mula ka, anong oras ka nandun sa... Kaninang umaga, mga 8, nag-umpisa na kami doon. Nag-umpisa ka na doon. Okay, ang ating VTR, ito mga pinakabago po mga kaibigan na dala nito si Vic Lima. We went straight to LOGCOM upon the instructions of Angelo Castro. No? Kasi sabi meron daw takeover, na-retake ulit ng rebel force, pero negative. Hindi totoo. So it's not true that the Logcom has been taken over. Yeah. So okay, that's... And then we proceeded, dumiretso kami ni Jess Alcantara sa likod ng LOGCOM. Yung mga rebel soldiers, they went inside a house in White Plains para doon sila kumover. Isang bahay. Then later on... Yung bahay na yun, was it occupied? Walang tao eh. Walang Because beforehand, nag-evacuate na eh. So ibig mo sabihin, Vic, the remaining rebel soldiers are holed up in one house. Right. Only one house? They were not scattered at all, but they were all in one house. At first, they were holed up in that house. Yung Okay. nasunog. Okay. Binomba ng Sikorsky yun. Okay. And then later on, they move out to 3 houses na. Scattered na sila sa tatlong magkakatabing bahay. They were, Hanggang ngayon, nandun pa. Hanggang ngayon, nandun pa. Meron silang isang APC na nandun sa gate. so isang APC, one APC is supporting them. All right. Right. They're Yan yung occupying APC. 3 houses. Yan yung APC. Kasi pala, kanina umaga, nakita din namin yan. When they were trying to break into the wall, pero hindi pala natuloy, no? Hindi natuloy. Kinonfirm na ni Vic. Ang strategy ginamit nila was to dumikit sa mga residents. Oo, kasi sa tao. sabi nila na hindi sila tatamaan dito, hindi for sure hindi sila Ito na yung dito. ito na yung Sikorsky. Yan ang Sikorsky. Alright. Kasi yun ang ginagawa nilang shield eh, yung mga tao sa... Yun ang ginagamit White nilang Plains. shield. Kaya buti nag-vacate ka Alam agad mo, yung mga tao doon. Yung mga ganon is already acts of, what you call them, acts of desperation. No? Pagka gumamit ka ng taong walang kinalaman,
bilang panangga o kalasan, medyo desperado ka na ng kotse. Tinamaan na nga kanina eh. So, what you're saying, and this is very, very important, contrary to reported, I suppose, rumors, no, that the LOGCOM is still intact with government forces. With government forces. All right, that is what is obtaining now. Right. So the LOGCOM is still with the government forces. Okay, fine. So what is this Sikorski going to do? I-assault na nila yung bahay, Yung tatlong bahay na kinalulugaran ng mga... APC at ng mga rebel forces. Mga rebel forces, okay. Sige, Vic, go ahead. And then, dun nga sa assault kanina, we had a report na yung chief ng traffic division ng Quezon City Police tinamaan. Pero ang inuna namin kinunan, that was Major Leaño, Celestino Leaño. Yung isang tinamaan, yun ang sinundan namin, dinala sa Labor Hospital, namatay yun, unidentified bystander. Okay, It's the first assault. Ito na yung assault. Alright. Very familiar ito. Parang nakita natin yung kawa-kawa, no, Sherry? Okay. Teka, I just want to ask Vic, kasi when I witnessed the attempt of the rebel soldiers to enter LOGCOM through the white wall, they were in control of one LBP tank and one APC. APC na lang ang natin yun. APC na lang. Hinug out na nila yung LBP tank away from the area. Okay, Vic, nakalapit ka pa rin sa bahay na tinamaan. Yung nga bang bahay na tinamaan ito? Yung bahay, Yung talagang pinagtataguan ng mga rebel forces, okay? This is the second assault. It looks like it's going. Alright, let's go sa rocket. Alright, tumama yan. Sige pa rin mga civilian. doon pa rin, doon sa bahay. Doon pa rin sa bahay, okay? Mga na-oras pa, Vic. Ano lang, mga 20 minutes ago. 20 minutes ago. Itong footage na ito, mga kaibigan, ay nakuha na ating kasama si Vic Lee mga 20 minutes ago. Doon sa likod ng Aguinaldo, where the Logistics Command is situated. Apparently, this logistics command is vital to the operation at both. And it would seem that since yesterday, several attempts to take over by the rebel forces have taken place, but to no avail as of this, up to now. Okay. Ang nagpapalipad atin niya siya General Abadia, meaning na... Si Loben ba ito? Oo, si General Loben Abadia na. Kaya kahapon medyo na-stock up siya sa Villamor dahil nandun yung mga rebels. Pero ngayon nakalipad na siya. Was he ever held hostage yesterday, Sherry? He was surrounded. I heard from his brother, the operations chief of the armed forces, General Visandro Abadia, that pinaligiran daw yung kapatid niya. Pero he was still laughing. Where was he then? At the 205th Fighter Wing? Okay. Oh, he was at the 205th. Fighter Wing, sorry. Helicopter wing. Helicopter wing. And si General Loven Abadia, if I may recall, siya yung noong during February Revolution, siya yung nag-drop ng bomb near the room of Imelda Marcos sa Malacanang. Siya rin yung noong August 28, although nandun yung mga rebel forces, di ba they failed to take over Villamor that time, it's because si General Loven Abadia, although nandun yung mga rebel forces, he went straight to his helicopters along with his pilots and then flew the Tora-Toras. I see. He's very gutsy. Patapang pala ito. Oo, talaga. Hindi, nais ko lamang ulitin para sa ating mga kasamang nanonood ngayon na kung kayo man ay nakikinig sa inyong radyo tungkol sa bakbakan sa likod ng Aguinaldo, yung pong nadidinig niyo, ito po ang video, ito po ang talagang nangyari. At makikita nyo, 2 beses pong inassault ng Sikorsky helicopter yung 3 bahay na kinatataguan ng mga elemento ng rebel forces at according to our reporter, si Vic, pareho raw pong sa pool. Okay, Vic, after that, ano nangyari? Well, ito na yung no? After that, we went straight to the Labor Hospital dahil yung Sikorsky nag-refuel. Ito na ang produkto ng mga taong ayaw tumabi doon sa site na binobomba nung Sikorsky. Ito, unidentified to. Tinamaan ng shrapnel sa dibdib, sa malapit sa puso. Pero kasi minsan meron din mga civilian rebel forces sila. Oh, meron silang katulad nung assault sa Ramon Magsaysay sa bridge kahapon sa Santa Mesa. Apparently merong backup na civilian Naka-civilian. Hindi natin alam kung yun yung mga sundalo. Taong mga naka-civilian clothes. Tsaka some of them were spotted riding on a motorcycle. Parang nag-reconnaissance ng area bago pumunta doon yung mga mismong rebel troops. Parang advance. Alam mo, ginawa nila yan kagabi, no? Kagabing hating gabi, noong isang column na nanggaling sa Villamor, papunta rito sa gawin na ito ng Cubao.
kumakalas daw yung ilan, sumasakay sa taxi, tapos uuna sa column, at pagkatapos titignan kung saan nandun yung blocking force. Parang ganun ang ginagawa nila. Okay, Eto, Vic. So ano assessment mo rito? Ano nangyayari na? Well, as of now, yung na-confirm namin, yung Sikorsky nag-refuel, then they'll be back probably about 2:30. Okay, so dalawang assault dalawa. ginawa. Okay. Dalawa. So casualty sa rebel side, ano nangyari? Negative pa dahil wala pang makalapit na paramedics or mga government forces. Doon sa bahay. Oo, eto inuna, yung mga bystander na tinamaan. Alright. Dahil yun lang ang pinakamalapit dun sa mga Red Cross na vehicle. Okay, ngayon ano nangyari doon sa, ano ba yung dala nila? APC o B-150? APC. Ano nangyari doon sa APC? It's still there sa may gate ng bahay. Ang ginagawa ng mga rebel forces, baril lang pinapuputok nila eh. yung rebel. Baril lang pinapuputok nila doon So, sa hindi tinamaan yung APC? Hindi yung tinamaan. bahay Yung lang bahay, tinamaan. dahil nandun yung mga tao sa bahay. Eh, yung mga tangke nilang dala kagabi, ando pa rin. Hindi ko na dinatnan, yun na lang APC yung dinatnan ko. Nakaalis. Nakaalis Kumbaga, siguro. Ayun. Eto, pinipilit nilang gawa ng paraan ng agad-agad medical attention na ibinigay doon sa isang civilian na tinamaan. Yan ang sinasabi natin. Ha? Ay, ingat lang tayo, mga kamag-anak at Big sa mga yung kababayan. mga rebelde na nag-occupy ng mga bahay sa White White Plains. Plains. Kukunti na lang yung ammunition nila dahil I think so, dahil ang tingin ko kanina, yung putok sporadic eh. Oo. Minsan Feedback. wala, minsan Minsan meron. Kumbaga, ang nangyayari, nagka-conserve na sila. nagpa-conserve na sila. And I think that is one of the strategies being implemented by the yung Sikorsky. Yung iikutan kasi muna nila yung bahay, and then they'll keep firing. High pressure. Oo. High pressure. Oh, And then yun, knowing na hindi naman sila tatamaan. Hindi naman sila tatamaan dahil mataas. Uubusin lang ammunition ng mga Right. rebels. Well, siguro nga, that is one way na ang kanilang strategy para maubusan na ika ng fighting capability. At pagka siguro kung wala na silang ipuputok, ano pa talaga gagawin nila, ano ha? Pwede pa ba silang maabandon ng, o sige, pitikan na lang tayo na. Pero siguro Hindi pwede yun. another factor na kaya hindi rin makabanat ng gusto yung government forces is because of the community, Civilian, the civilian. Okay, Chari, ito, mga footage mo rin to. No? Hindi, kay Vic ata yan. Logcom yan, o Vic? Akin na ulit Sa'yo yan. yan. Kay Chari na to. Okay. Oh, yan Okay. sa hapon pa yan. Ah, Yung pinapasok namin yung Logcom. Babalik tayo sa White Plains. Okay, Vic, thank you very much. Colonel Mitch Templo. Si Ms. Templo. Oo, Okay. Civil Military Operations. Well, at that point in time, military na lang siya, wala na civil muna. Oo. Yan mga kaibigan, ang ilang pa mga eksena po na nangyari Sa kahapon. hapon, sa Logcom. Samantalang kanila pong hinihahanda naman ang kanilang assault doon sa LOGCOM, sa Logistics Command, na kung saan po ay mayroong mga bumaligtad na mga sundalo at sumanib na bigla doon sa mga rebelde sapagkat ang kanilang pinuno na si Commodore Calahate, Domingo Calahate. biglang hinila sila para lumaban naman sa gobyerno. So, ayan na. Kasalukuyan na po silang lumalapit at nagkakakita-kita na sila siguro. Eyeball to eyeball na yan. Dahil nagtataguan na no, ha? Kahit si Joe Johnson dyan, naghahanap ng mga puno. Dahil hindi namin alam kung ilan yung mga tao dun sa mismong command ng logistics command. Hindi namin alam kung ilan ang tao. Ang balita noong sila'y sumurrender ay mahigit 300. 360. So, 360 at among them were about 30 officers. Except for the leader na umalis. Oo, tapos Iniwan sila doon na nakatiwangwang. oo, meron pa mga iba doon, mga taga-gawa lang, taga-repair lang ng mga baril, mga taga-repair lang ng Armorer. mga mekaniko. Oo. Napasama. Ayun. Yung iba naman, trainees lang, kaya nag-worry din sila. Sabi nila, they had no choice. Parang, kasi yung commander mismo ng logistics commander nagsasabi sa kanila, yun ang only means of communication nila. Yun ang sinasabi natin, minsan misinformed yung mga troops, kaya hindi nila alam. Got a call from one of our viewers who lives in the area of Forbes Park, no? Which I believe is called McKinley Road, no? The entrance to, I don't know what gate of Fort Bonifacio. I think Near the golf course, anyway. Yeah, I don't know what gate that is. Gate 1 yata. It would seem that the rebel forces still hold out in the area, have been flagging down vehicles, no? Private vehicles within the vicinity, or commandeering
I don't know if this is the right word. I guess it is. No? Yes. But I did not ask the caller to elaborate. He mentioned that the red forces in that area have been flagged down private vehicles. Are you saying the rebel forces are holding at the or holding out at the Fort Bonifacio in command of the gate? Oh yeah, I'm sure. I guess that's the implication, no? Then what are those vehicles doing there anyway? They have been in control of that since 12 midnight of the 30th and the 1st, no? But they've been, as I said, commandeering vehicles of private vehicles, no? In that area. And it would seem also that the sketch reports received earlier regarding their occupation of several hotels in the area, particularly the Intercon, the Mandarin, and what's the other hotel there? Manila Garden? Peninsula, Mandarin, and Manila Garden. So the Intercon, no? Well, they're confirming the fact that they are sighted in these areas. For what strategic purpose, we do not know, but they are there. Okay. I think they need vehicles. As a matter of fact, ilipat na natin sa Malacanang. Ready na ba tayo? Trace Malacanang, I declare that the rebels would rue the day they conceived their evil plan to destroy our country and our freedom. That day has come. Secretary Fidel Ramos and Chief of Staff Renato de Villa and General Rodolfo Biazon declared that the back of the mutiny would be broken today. Yesterday afternoon, our forces went on the offensive, and we are pressing with the attack until the last trace of resistance is removed. We shall not entertain any offer to negotiate from those who have so shamelessly betrayed the solemn oath of a soldier to defend the Constitution. We leave them with two choices, to surrender or die. I advise them to choose wisely. Now the task of building begins all over again. The image of stability and steady progress we had sought to give our country has been severely compromised. The cost which we have begun to tally is staggering, and the greatest prize has been the brave sacrifice of the loyal soldiers of the Republic. We commend the loyal officers and men of the Armed Forces of the Philippines. Among them, Brigadier General Rodolfo Biazon, Major Danilo T. Atienza, killed in action in destroying Sangli Base, Squadron Commander 5th Fighter Wing. Major General Ramon Montaño, Chief of Constabulary. Brigadier General Javier Carbonell, Commanding General 2nd Infantry Division. Brigadier General Telmo Cunanan, 201st Infantry Brigade. Brigadier General Orlando Antonio, Commanding General NOLCOM. Brigadier General Guillermo Flores, Commanding General Southcom. Colonel Voltaire Gasmin, Commander, Presidential Security Group. Commodore Virgilio Marcelo, Commanding General Headquarters Service Command. Brigadier General Evaristo Carino, Regional Commander, RECOM 4. Brigadier General Loven Abadia, Commanding General 205th Helicopter Wing. Colonel Eduardo Batenga, Commanding Officer 701st Infantry Brigade. Colonel Manuel Mariano, Acting Commanding Officer, Logistics Command. Colonel Clemente Mariano, Commander 203rd Infantry Brigade. Brigadier General Pedro Huachon, Commanding General AFP Training Command. Brigadier General Alex Aguirre, Commanding General CAPCOM. Brigadier General Cesar Nazareno, Regional Commander of RECOM 3. Brigadier General Galileo Quintanar, Chief Intelligence Services, AFP. Major General Manuel Cacanando, Philippine Army. Brigadier General Oscar Florendo, Commanding General CRS. Rear Admiral Carlito Cunanan, Flag Officer, Philippine Navy. Rear Admiral Emerson Tangan, Vice Chief of Staff, AFP. Lieutenant Colonel Nesitas Katigbak, Provincial Commander, Cavite. We commend as well the gallant officers and men of the Integrated National Police and also our local officials. I express the esteem of the Republic for Defense Secretary Fidel Ramos and Chief of Staff General Renato Villa for their exemplary leadership
and the hour of our country's greatest peril. But the highest commendation goes to our soldiers who held their ground, and even as I speak, have now gone into the attack to complete the defeat of the enemy. This national tragedy must not and will not be repeated. We shall hunt down and bring to justice the treacherous cowards who launched this attack. A partial list identifies them as Commodore Domingo Calahati, Philippine Navy; General Jose Comendador, Philippine Air Force; Colonel Alexander Noble, Philippine Army; Captain Proceso Maligalig, Philippine Navy; Lieutenant Colonel Romelino Goho, Philippine Navy Marines; Major Abraham Puruganan, Philippine Army; Lieutenant Colonel Diosdado Tabamo, Philippine Army; General Edgardo Abenina, PC; Captain Danilo Pizarro, Philippine Navy; Captain Fermin Quizon, Philippine Navy; Cashiered Captain Felix Turingan, Philippine Navy; Lieutenant Colonel Reynaldo Ochoa, Philippine Army. General Carnando reports the following rebel officers have surrendered: Colonel Luisito Sanchez, Philippine Army, and Lieutenant Colonel Rafael Galvez, Philippine Army, 1st Scout Ranger Regiment. Lieutenant Colonel Franklin Bronner, Philippine Army, has also surrendered. We shall also root out those who have given aid and comfort to these traitors, for they themselves are traitors to the Republic and the Constitution. I speak of leaders of the opposition and other civilians who have collaborated with the rebel officers and encouraged, financed, and in any other manner given aid and comfort to the enemy. To this end, I shall exercise all the powers, prerogatives, and influence of the presidency to the fullest extent. The Constitution shall not be perverted to shield those who seek to destroy it. I can accept any threat to my life, including the most serious one yesterday, but I cannot tolerate these unrelenting and brutal attempts to destroy our country. This event proves that the price of liberty is eternal vigilance, and its triumph is the last sacrifice of the brave. This is a day for congratulations indeed, but it is also a day of prayerful thanksgiving. We thank those who remembered us in their prayers, for I still believe that above the roar of gunfire, their prayers were heard. Marami pong salamat sa lahat ng inyong mga dasal at mga panalangin. Naway patnubayan lagi tayo ng may kapal. Maraming salamat at magandang hapon sa inyo. Yan mga kaibigan. Yan mga kaibigan ang statement po na ginawa ngayon lang live buhat sa Malacanang, na kung saan ay sila po ay pinapurihan nila ang mga magigiting ng mga sundalo at mga opisyales, at gayon din ang ating mga kababayan na tumulong sa ating pamahalaan, at gayon din naman ang kanilang binanggit din ng ilan sa mga nakilala na naging leader po ng mga rebel movement na ito.